Sa isang liblib na probinsya sa bundok, isang misteryosong babae ang nagdulot ng takot at kamatayan. Ang sabi ng pinsan kong si Ramil, ang babaeng ito ay nagkatawang tao raw na diwata, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagbabago sa kanya. Habang tumatagal ang pananatili ni Maria, unti-unting nagbago ang ugali ni Ramil hanggang sa isang gabi ay natuklasan ng kaibigan niyang si Tonyo ang isang nakakikilabot na lihim sa likod ng kanilang bahay. Ang kaganapang ito ay nagdala ng trahedya at ang anino ni Maria ay patuloy na bumabalot sa kwento, naghahanap ng susunod na biktima. Tawagin niyo na lang akong Gino, may ibabahagi akong kwento sa inyo. Nangyari ito sa isa sa mga probinsya sa bundok. May pinsan ako roon na tawagin na lang nating Ramil. Ang sabi ni Ramil ay nagkatawang tao raw ang diwata sa kanila. May pinuntahan daw si Ramil sa bayan at pagbalik niya ay may kasama siyang babae. Ang sabi raw ni Ramil ay pinsan niya yung babae na galing pa sa kabilang bayan. Ang pangalan daw ng babae ay Maria. Nagulat ang mga magulang ni Ramil dahil hindi naman daw nabanggit ni Ramil na may pinsan siya sa kabilang bayan. Pero dahil may tiwala naman sila kay Ramil ay hindi na lang sila nagtanong pa. Ang sabi ni Ramil ay magbabakasyon daw si Maria sa kanila ng ilang linggo. Mula raw noon ay may napapansin ang mga magulang ni Ramil sa kanya. May dala raw itong mga bulaklak na hindi nila alam kung saan nakukuha ni Ramil. Ang sabi raw ni Ramil ay si Maria ang nagbibigay sa kanya noon. Tapos yung mga alahas daw ni Maria ay kakaiba. Mga kuwintas na gawa sa mga sanga ng puno at mga hikaw na gawa sa mga bato. Maganda raw si Maria pero parang may kakaiba sa kanya. Habang tumatagal daw ang pananatili ni Maria sa kanila ay napapansin ng mga magulang ni Ramil na nagbabago ang ugali nito. Naging tahimik daw si Ramil. Lagi raw itong nagkukulong sa kwarto at kapag kinakausap ay parang wala sa sarili. Minsan daw ay nahuli ng tatay ni Ramil na may kausap ito sa kwarto. Pero nung buksan niya ang pinto ay mag-isa lang si Ramil. Nung tanungin daw ng tatay niya kung sino ang kausap niya ay sinabi ni Ramil na si Maria. Pero wala naman daw si Maria sa kwarto. Pinagalitan daw ni Ramil yung tatay niya at sinabing wag daw nilang pakikialaman si Maria dahil nagagalit daw ito. Nung mga panahon na yon ay natatakot na yung mga magulang ni Ramil. Kaya kinausap nila yung isa sa mga kaibigan ni Ramil na tawagin na lang nating Tonyo. Si Tonyo raw ang pinakamalapit na kaibigan ni Ramil, kaya naisip ng mga magulang niya na baka sa kanya ay magsabi ng totoo si Ramil. Nung malaman ni Tonyo ang tungkol kay Maria, ay nagulat daw ito dahil hindi naman nabanggit ni Ramil na may pinsan siya sa kabilang bayan. Tapos yung mga bulaklak daw na dala ni Ramil ay hindi rin alam ni Tonyo kung saan nakukuha ni Ramil. Dahil sa takot ng mga magulang ni Ramil ay nagdesisyon si Tonyo na imbestigahan kung ano ba talaga ang nangyayari kay Ramil. Nung kinausap daw ni Tonyo si Ramil ay hindi na raw ito kagaya ng dati. Tahimik na raw ito at parang wala sa sarili. Kaya nagdesisyon si Tonyo na sundan si Ramil. Isang gabi raw ay nakita ni Tonyo na lumabas ng bahay si Ramil. Sinundan niya ito hanggang sa likod ng bahay. May nakita raw si Tonyo na maliit na kuweba na natatakpan ng mga sanga ng puno. Pumasok daw doon si Ramil. Lumapit si Tonyo at nakarinig siya ng mga bulong. Sumilip siya sa loob ng kuweba at nakita niya si Ramil na nag-aalay ng mga bulaklak sa isang altar na gawa sa mga sanga ng puno. Nakita rin niya si Maria na nakaluhod sa harapan ng altar at nagdarasal. Nagulat si Tonyo dahil hindi niya inaasahan na may ganoong lugar sa likod ng bahay ni Ramil. Sumilip pa raw si Tonyo at doon niya narinig ang panalangin ni Maria. Ang sabi raw ni Maria ay iligtas daw nawa ang lupa sa mga mapanirang tao. Nagulat si Tonyo sa narinig niya. Doon niya napagtanto na hindi tao si Maria. Lumabas daw si Tonyo at tinawag si Ramil. Nagulat si Ramil at nung makita siya ni Maria ay nagalit ito.
Sumigaw si Tonyo at tinawag ang mga magulang ni Ramil. Nung lalapitan sana siya ni Ramil ay tumakbo siya, pero bigla raw siyang nahulog sa isang hukay. Nung dumating yung mga magulang ni Ramil ay nakita nila si Tonyo na nakahandusay sa isang hukay sa likod ng bahay nila. Patay na ito at palibali ang mga buto. Nung tanungin nila si Ramil kung ano ang nangyari, ay sinabi nito na si Maria raw ang nagtulak kay Tonyo. Pero wala naman daw si Maria sa lugar na iyon. Nung marinig daw yon ng tatay ni Ramil ay sinampal niya ito. Nung mga oras na yon ay nagbalik sa katinuan si Ramil. Nung malaman ni Ramil na patay na si Tonyo ay nagalit siya. Sinabi niya na si Maria ang may kagagawa noon. Tumakbo si Ramil sa likod ng bahay nila at sumigaw na lalabas din siya Maria. Pero wala naman silang nakitang Maria. Pumasok si Ramil sa kuweba at doon nila narinig ang sigaw ni Ramil. Nung tingnan nila si Ramil ay nakita nila itong nakahandusay sa loob ng kuweba. Wala naman daw silang nakitang Maria. Si Ramil lang ang nakita nila sa loob ng kuweba. Nung dalhin sa ospital si Ramil ay patay na ito. Ang sabi ng doktor ay inatake raw ito sa puso. Nabalita sa TV ang nangyari kay Ramil at Tonyo. Ang sabi ng mga pulis ay aksidente raw ang pagkamatay ni Tonyo at Ramil. Pero yung mga nakakakilala sa kanila ay alam na may iba pang dahilan ng pagkamatay nila. Ang nakakatakot pa ay nung i-report sa TV yung balita, ay may nakitang anino ng babae na nakatayo sa likod ng reporter. Ang sabi ng mga nakapanood noon ay baka raw si Maria ang anino na iyon. Nung mapanood ko yung balita ay kinilabutan ako kasi naisip ko na baka naghahanap na naman ng mabibiktima si Maria. Ngayon ay may nakatira ng ibang tao sa bahay nila Ramil. Natatakot ako na baka maranasan din nila yung nangyari kina Ramil. Sana ay hindi mangyari yon, pero kung sakali man ay sana ay makaligtas sila. Nung mamatay si Ramil ay hindi na ako tumagal pa sa probinsya na yon. Natakot kasi ako na baka ako naman ang mabiktima ni Maria. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko na pag-alis sa probinsya. Pero sa tingin ko ay yun ang pinakamagandang gawin ko noon. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga misteryo ng kabundukan ay hindi dapat pinabaliwala. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa higit pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan baka si Maria ay nasa likod mo na.